Hello, hello, hello. Magandang araw at gabi saan man sulok tayo ng daigdig. So ang pag-uusapan natin ngayon ay barangay module. Dalawang klaseng topic ko sa barangay module. Ang isa sa barangay module ng how to counter insurgency. And the second, how to preempt criminality in drug trafficking or drug operation. Maraming naging DILG and Secretary Undersecretary for Barangay Affairs, pero hindi nila nakita ito. So ang combination mo nito ay peace in order. Kasi kung mayroong peace in order sa bawat sulok ng Pilipinas, mawawala rin ang corruption. Bakit? Dahil matahimik ang lugar, very observant ng Pilipino. So, nakakatulong. Actually, mayroon akong konsepto na ginawa during the time of former President Duterte 2016. June last week, nagbigay ako ng formula or concept na kung saan ito yung ginamit ko na concept sa Armed Forces of the Philippines na how to, hindi naman masabi natin na total elimination ng Communist Party of the Philippines. Talagang mahirap yan kasi nakaugat na, kumbaga nakakabit na sa sistema ang Communist Party of the Philippines, kaya mahirap rin. Pero paano i-counter? Nagbigay ako ng konsepto sa Armed Forces. Kaya lang, marami kasing magaling Bawat troop stop, bawat G3, binabago ang konsepto. Dapat yung pangalan na yan, hindi na yan mababago. Huwag nyo nang baguhin yung SOT. Kasi yung SOT kasi, mga kaibigan, mga kabaro ko, pag ginamit mo kasing SOT, lahat yan nakakaalam. Even the enemy. Pero mayroon lang kayong babaguhin konti. Kumbaga, i-adapt nyo lang sa situation in the area or the situation ng ating bansa. So, nagpo-focus ngayon ako sa barangay module para sa counter-insurgency. Mamaya muna lang ang sa DILG, sa criminality and drug addiction. Dahil alam naman namin lahat ito na mga sundalo, bago man o luma. Alam na natin yung theory. Ang problema lang sa theory, alam natin pero hindi natin ina-apply. We are always after on the battle report, mga combat. Kahit maubos mo ang NPA, mayroon pa rin lilitaw na NPA na sinasabi nyo nitong nakarang taon 700 na lang ang NPA. Pero bakit mas maraming encounter ngayon kaysa sa amin noon, panahon namin? So ibig sabihin, mas malakas sila ngayon. Mas malakas sila. Kung magaling ang intelligence, ang ibig sabihin nun, marami talaga nakikita. Alam nyo, ang solusyon lang, nasa barangay ang solusyon sa insurgency.
Pag ang isang sundalo pumunta sa isang barangay, situate dapat ang barangay captain ay kabarkada mo. Kasi lahat ng nangyayari sa barangay alam ni kapitan. Si kapitan lang ang kasangga mo dyan eh. Yung sinasabi natin na aquarium theory, naalisin mo ang tubig, normally mamamatay ang isda. So kung pag-usapan sa barangay, ang tubig pagpasa ang tao sa barangay. Ang isda, yan yung NPA. Paano nabubuhay ang isda, di ba, sa tubig? So kung walang tubig, mabubuhay bang isda? O ganun din. Hindi ibig sabihin patay mo yung masa. Ang ibig sabihin, kailangan makuha mo ang kalooban ng taong bayan para nakakasigurado ka na you are secured in the area. At sinisigurado ko hindi makakalapit ang NPA sa inyo. Ay, sino ba ang in history na history na naging platoon leader? 2 years platoon leader sa sentro ng Northern Samar, sentro ng kabundukan ng Northern Samar. 2 taon ako. Doon na rin ako na-interview as first lieutenant. Saka na lang ako nakalabas nung naging first lieutenant na ako. 2 years ako sa detachment. Ako na nga ang tinatakbuhan ng taong bayan kaysa sa barangay. Ako ang nagkaroon ng peace, nagbiminti ng peace in order. Hindi na yung tanod. Marinig lang nila pangalan ko, titino na. Even in municipality, katulad sa Gamay, Northern Samar, marinig lang yung pangalan ko, titino na yung mga tao. Kasi alam nila kung anong pupuntahan nila. So, experience-wise, lumaki ako sa detachment. Doon ako first lieutenant interview, hindi yung lumabas order na interview. Nanggaling ako sa detachment. So, ibig sabihin, master ko ang barangay. Kaya nga, for almost 2 years, ang lalayo ng sighting sa amin. Hindi makadikit ang sighting sa amin. Dahil alam nila nakakarating kaagad sa akin. So yun yung tinatawag na insurgency. Kaya gusto kong hawakan itong barangay affairs. Dahil dito ang solusyon ng peace in order. Sabi nga nung anak ko na nag-aaral ng law, sa barangay naman talaga nagsimula lahat eh. Ibig sabihin lahat talaga. So, ang problema lang mga local leaders, even in national, disregard nila ang capability ng barangay, ang function ng barangay. Hindi nila alam that is the solution of the problem sa ating bansa. Palakasin natin ang barangay. To give you an example, yung Malacanang, yung paligid ng Malacanang, trabaho ba ng Malacanang yon? Sa paligid niya, sa peace in order, trabaho ba ng Malacanang? Hindi. Ang PSG personnel dyan,
within the camp of Malacanang lang siya. Hindi niya jurisdiction yung lumabas dyan. Hindi niya na yung responsibility. Sino ang unang may responsibility dyan? Barangay captain, di ba? Now, kung hindi matino ang barangay captain, magulo ang paligid ng Malacanang. Sa Krame, sa Aguinaldo, trabaho ba ng police officer sa labas? Wala, hindi nila trabaho. Wala nga silang duty eh. Kasi hindi nga nila trabaho yun eh. Trabaho ng barangay yun eh. The same with Aguinaldo. Dalawang division. Take note mga kabaro. Dalawang division. Dahil ang division headquarters, hindi naman nagtatrabaho yan. Wala silang mission na linisin ang kapaligiran niya. Loob ng kampo, linisin niya, maglinis. Pero yung mga security matters, wala silang pakialam sa labas. Okay. Sa 8th Division sa Samar, five kilometer radius from the headquarters of 8th Division. Nandoon ang headquarters ng region ng NPA. Biro mo, nandoon pa sa vicinity ng headquarters. Nandoon ang headquarters ng Regional Command. Seventh Division, almost 2 kilometers or less than 2 kilometers. Nag-o-organize ang NPA. Tingnan mo, nag-o-organize ang NPA sa Port Magsaysay. Another one example, itong kinakwento ko, experience ko ito kasi ako nagtatrabaho within the camp. Second Division sa Tanay, Sampaloc, Tanay, Rizal. 1 kilometer from the headquarters. Doon nagtago yung ambo sa Montalban. Doon siya nag-relax sa barangay ng barangay Sampaloc, sityo. Kasi iniisip ng military, kabundukan ang iniisip na takbuhan. Yun pala doon nagtago. Siguro nagkuha sila, nag-hire ng private vehicle papunta doon. Doon sila nag-relax. Kasi alam nila, bulabugin sila ng military. Doon sila nag-relax sa tabi ng kampo. Isipin ba ng sundalo na nasa loob, nasa tabi nila yung kalaban? Hindi. Yan ay nireport ko yan. Yung sa Port Magsaysay, sabi ko doon, kailangan i-maintain nyo ang pag-organize sa paligid nyo. Inaalis na, na-relieve na ako eh. After 2 months yata, ayon encounter. Sa police experience ko sa Olongapo, doon sa barangay ni Denyo, ni Yusek Denyo. Ewan ko kung barangay niya yung katabi ng barangay niya. Police station mismo. Nandoon ang base ng NPA. Kumbaga headquarters ito, isang bahay dito sa kabila. Base ng NPA. The same with mga drug addict, ganun din katabi ng kampo. Kaya remind ko sa lahat, sa barangay, sa pulis, sa military, yung paligid nyo ang una nyong tingnan. Kaya maraming naaambos, maraming naharas, maraming naatake because ang kalaban katabi nyo na. Yan yung pag-aralan nyo. Now, iwanan natin ang insurgency. Balik tayo sa criminality and drugs. Ang solusyon dyan, Kapitan,
Bakit? Lahat ba ng barangay may pulis, may NBI, may PDEA? Hindi. Di ba? Hindi lahat ng barangay sa 42,000 barangay, more or less. Ang alam ko, 44,200 barangays. Hindi lahat yun mayroong pulis, may NBI, may NBI, pulis, PDEA. Sa isang municipality nga minsan walang PDEA . So paano ma-resolve ang problema? So dapat ibigay ang responsibility. Hindi ibigay. Dapat laging may nagsusupervise sa barangay. Hindi dapat direct supervision ng mayor, gobernador. Dapat ang nagsusupervise dyan, municipal DILG. Municipal or city DILG. Yan yung nagpapalo up dyan sa barangay. Because barangay is non-partisan. Pero hindi rin mangyayari. Talagang partisan talaga sila. Mayroon silang kinikilingan. Dapat ang nagsusupervise yan, DILG, hindi mayor. Kasi nga minsan politika, hindi rin susunod, matigas ang ulo ng kapitan. Dapat DILG, pag hindi sumunod, suspend. Diyan makakatulong ang barangay captain in terms of peace and order, drug addiction, and insurgency. So dapat palakasin natin. Ito yung bigyan natin because barangay captain is most powerful among the local leaders. Among the local leaders. Ang kapitan, pwede siya maging judge. Pwede siya maging chief of police. In other function, siya ang chief. Pero ang mayor, he cannot be a police officer or a judge. Ibibigay niya sa korte. Ibibigay niya sa police officer. Pero ang barangay captain, pwede niyang i-decide as a judge, as a police officer. So, ganon ang mga kaibigan. So, sana ito yung ating papalakasin natin. Ito yung titingnan natin. Kaya isa rin sa dahilan nakikipagbasakan ako ng muka dahil gusto ko talagang mabago ang sistema. Gusto kong hawakan ang barangay. Iyan kasi ang nakita ko solusyon sa problema ng bansa at mabago ang sistema. Pag nahawakan ng barangay, kahit papaano makakatulong nga sa korupsyon. Kasi ang nangyayari naman corruption within the barangay, nasama yung opisina. Okay, for example, sa isang barangay, mayroong opisina ng PDEA. May PDEA opisina. So, malalaman mo ang PDEA kung nagtatrabaho at nandudugas or even the police. Pwede nang pasukan ng kapitan yan. Pwede niyang i-invite station commander. May request to visit my office. Mayroon lang tayong pag-uusapan. Commander siya sa area. Ini-invite mo naman eh. Now, kung hindi siya makinig sa'yo, may mataas sa kanya. Doon ka magsumbong. Di ba? Doon ka magsumbong. Ang tanong lang dito, lahat ba ng barangay captain may bayag? Yun yung tanong doon. Now, kung walang bayag ang barangay captain, yun talaga magiging problema natin. At ang problema, kung hindi niya alam ang function niya bilang isang kapitan, yun yung problema. So, dapat, bago maging kapitan, isiminan sila ano ba talaga ang function nila.
Yung iba kasi, natutuhan na lang nila sa katagalan. Pero natutuhan na nila yung corruption. So, yun lang muna, kaibigan, mga kasama. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa subject kong Barangay Munjon. Maraming salamat. Bye-bye. Okay, pakita ko lang pala yung aking rest house nga pala na kung saan matagal ko na na-abandon. Hindi ko na-visit because of busy dyan sa pa-meeting lagi, always meeting. Wala nang panahon. Kaya ngayon ko lang na-visit ito. So, ito yung headquarters ko na sinisisi ko ang Marcos dito. Saan nagkautang ako ng more or less 5 million para lang ipagawa ko ito. Yun pala hindi naman magagamit because binuhol sa lahat ng pera ng kaban ng bayan. Pakitingnan na lang. Ito yung pan. Ito yung Infanta Marikina Road. Yan, Infanta Marikina Road. Yung dulo noon, yan yung paanan ng Sierra Madre. Paanan ng Sierra Madre. So, ito yon. Ito naman yung sinasabi kong in case of war, kahit anong missile nito, hindi kayang gibain na sa ilalim nito. Ang haba ng butas nito, nasa 10 kilometers. Kaya maraming kayang ipasok dito. Yung nakita mo yung nyog, yan dadaan ang papasukan papunta doon sa kuweba. Ito yon, Antipulo ito. Ayan, mayroon ako nyug. Hindi ko nalinisan. Okay. So ito yon. Okay, maraming salamat. Maraming salamat.